At una po sa ating mga balita, sa kabila ng hamon ng El Nino phenomenon at ng inflation, nagawa pa rin ang Pilipinas na lumago sa higit 6% sa ikalawang bahagi ng taon. Ayon pa sa NEDA, nalagpasan natin ang paglago ng ekonomiya ng ilang mga bansa sa Asia, kabilang na ang Indonesia at China. Si Sujin Kim sa sentro ng balita live. Sujin. Aljo, lumago sa 6.3% sa ikalawang quarter ng taon ang GDP o Gross Domestic Product ng bansa. Ito mula sa 4.3% na naitala sa kaparehong quarter ng nakaraang taon. Sa ikalawang bahagi ng 2024, nakapagtala ng mabilis na paglago ang mga industriya ng construction, transportation and storage at iba pang mga serbisyo. Habang gross national income naman ng Pilipinas ay pumalo sa 7.9%. Today, we are pleased to announce that the Philippine economy has sustained its robust growth trajectory, demonstrating resilience amid various domestic and external challenges. Positibo naman ang pananaw ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan dahil dito. Our gross domestic product growth has accelerated, keeping us on track to achieve our target growth rate of 6 to 7% for 2024. Sa katunayan, nanguna ang Pilipinas sa ilang mga karatig na bansa, kabilang ang Malaysia na may 5.8%, Indonesia na may 5% at China na may 4.7%. This performance keeps our position as one of Asia's best performing major emerging economies. Samantala, nakapagtala ng year-on-year economic decline na 2.3% ang agriculture sector, dala na rin ng mga pagbabago sa panahon. With the sector adversely affected by the El Nino phenomenon. Paliwanag pa ng kalihim, ang pagtaas ng GDP growth ay dahil sa 11.5% na malaking dagdag sa total investments, karamihan sa construction. Public construction sustained double-digit growth at 20.8% from 12.1%. Private construction likewise accelerated, particularly commercial construction. Giit ni Secretary Balisacan, ang pagsisikap ng pamahalaan para tugunan ang problema ng kahirapan ay nagbubunga na din ng resulta. Patunay dyan ang pagbabaan niya ng poverty rate ng Pilipinas. This accomplishment surpasses the Philippine development, highlighting the effectiveness of our policy measures and the resilience of our economic strategies. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., nananatili pa rin ang pinaka-urgent priority ang food security. To protect our people from such economic shocks and sustain the momentum for poverty reduction. Kaugnay naman sa pagbilis ng inflation, inaasahan naman ni NEDA Secretary na mag-stabilize na ito sa darating na mga buwan. We expect it to revert to its longer-term downtrend as we aim for our target range of 2 to 4%. Aljo, inaasahan na dahil tinututukan ng pamahalaan ang pagpapababa ng food inflation at ng interest rates, aangat ang consumption at tataas rin ang investment activities sa ating mga households at businesses. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo, Aljo. Sujin, nabanggit mo na ang pamumuhunan sa bansa ay nagiging daan para lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Maaari mo bang sabihin kung ano-ano ang mga ginagawa na ng pamahalaan para ito'y madagdagan pa? Yes, Aljo, alinsunod sa mga direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na padaliin at pabilisin ang pamumuhunan sa bansa, iba't ibang mga programa na ang mga naipatupad. Kabilang narito ang Infrastructure Flagship Projects o IFPs sa ilalim ng Build Better More program at ang mga PPPs o Public-Private Partnerships. At ang mga ito kasi ay ina-expect natin na dahil dito gaganda ang investment climate sa bansa at mapapagtibay ang regional connectivity. Aljo, hindi rin natin makakalimutan ang ease of doing business kung saan ang mga proseso sa pagtatayo ng negosyo ay nagiging simple na lamang, kaya mas mabilis na ngayon. Aljo. Mas lalo pa daw sana aangat ang ekonomiya kung hindi dahil sa mabilis na inflation. Yun ay ayon kay Secretary Balisacan ng NEDA. Ano kaya ang mga hakbang ng pamahalaan ngayon para maibsan ang epekto nito pagdating sa household consumption? Isa sa mga factor yan ng inflation o itong paggastos ng ating mga kababayan. Sujin.
Aljo, tama ka dyan, no? Nalaman natin nung Tuesday na tumaas ang inflation rate sa bansa sa 4.4%, partikular dahil sa pagbilis ng pagtaas ng presyo ng kuryente at ng pagkain. Para naman maalalayan ng ating mga kababayan, iba't ibang mga measures na ang inihanda ng pamahalaan. Unang-una para sa pagkain, meron na tayong programa na Rice for All program kung saan ang mga bigas ay maaaring mabili sa mas murang halaga. Ang commercial well-milled rice nga ay maaari nang mabili sa 45 pesos sa ating mga kadiwa stores. Kasabay na rin ito ang rollout ng 29 peso rice program. Aljo, pagdating naman sa pagtaas ng presyo ng kuryente, pinangako naman ng Energy Regulatory Commission o ng ERC na i-implement nila ang staggered charging kung saan hindi naman mararamdaman ng ating mga kababayan ang dagdag singil sa isang bagsakan o isang bayaran lamang. Aljo. Maraming salamat, Sujin Kim.